Fancy. Fancy. Fancy, gusto mo ba ng asawa? Basta't buksan mo lang ang iyong bibig, yung dalagang labas, ay magiging sayo na. Asawa, saan tayo ngayon? Chenfan, ang kit-kit mo. Ninakaw mo ang itlog namin, tumigil ka. Tatay, yung inahin mo, isang itlog kada araw. Ano na problema kung kumuha ako ng dalawa? At saka, ninakaw ko na nga ang inahin mo. Ulol ka, tumigil ka. Nakalipat ako, ngayon ay 1,983 taon ng malaking kagutuman. Ang dating katawan ko sa araw-araw dito sa Peach Blossom Village ay nagnanakaw ng manok at aso. Ayaw sa tao, ayaw sa aso, kaya't walang bigas sa bahay, walang tumutulong. Hanggang sa namatay sa gutom. Fancy, bakit ka nakatulala? Ito si Liu Tzi, anak ni Lao Liu sa kabilang Peach Spring Village. May 2 nakababatang kapatid, sobrang hirap ng pamilya. Pinapakasal na siya ng tatay niya sa iba. Sa buong barangay, ikaw lang ang edad na bagay. Anong masasabi mo? Maganda naman, kaso. Ngayon, hindi ko makayang buhayin ang sarili ko. Sa taon ng malaking kagutuman, lahat ay gutom. Paano ako makakadagdag ng isang bibig sa bahay, Kapitan? Ipauli mo na lang siya sa pinanggalingan niya. Pakiusap. Maawa ka, tanggapin mo ako, kaya ko ang lahat ng trabaho. Konti lang ang kakainin ko, hindi kita gagambala. Pakiusap kung wala nang may gustong tumanggap sa akin. Ang tatay ko. Ipapakasal na niya ako sa pilay na wang sa kabilang barangay. 3 asawa na ang namatay sa kanya. Pakiusap, pakiusap. Malaking gutom, tawang kinakain ng tao, hindi biro ang salitang ito. Sa panahong ito, lahat ay nag-iingat, ang langit ay kumakain ng tao, ang lupa ay kumakain ng tao. Nagising ang sistema ng pagtingin, nakatali kay Liu Zi. Ang host ay maaring magtaas ng pagtingin ni Liu Zi. Para makatanggap ng gantimpala mula sa sistema, kasalukuyang 0 ang pagtingin ni Liu Zi. Sistema. Ito ang aking ipon para sa kasal sa mga nakaraang taon. Ang 10 piso. Ibibigay ko sa'yo, pati ang kikitain ko sa hinaharap, sa iyo na lahat. Huwag mo akong paalisin kung talagang. Walang tatanggap sa akin, ibebenta na ako ng tatay ko. Sige, huwag ka nang umiyak, tatanggapin ko ang pera, manatili ka. Totoo ba yan? Salamat, salamat. Dagdagan ng 5 puntos ang affinity level ni Liu Zi. Makakatanggap ng reward mula sa system kapag umabot na sa 0 puntos ang affinity level. Mukhang kailangan kong bilisan ang pagpapataas ng affinity level ni Liu Zi. Tingnan natin kung anong reward ang makukuha. Fancy, dahil pinili mong patirahin siya, magsama kayong maayos. Mauna na ako. Ingat po, Kapitan. Magluluto na ako. Tatlong araw nang walang makain sa bahay. Ito. Para sa'yo, galing sa amin to. Ikaw muna. Engan. Salamat. Dito ka natitira, ako. Hindi kita pipilitin. Dagdagan ng 5 puntos ang affinity level ni Liu Zi. 10 ang affinity level. Nakuha ang reward, Wooden Bao Xing Hao Yi. Wooden Arrows * 10, Archery Mastery Technique. Archery Mastery. Swerte talaga. Makakapamana na ako. Kahit napunta ako sa panahong tunagutom na gutom. Mabubuhay pa rin ako. At magiging masaya pa. Chenfen, mamamana ka? Alam kong gutom ka, pero ngayong panahon, wala namang makukuha sa bundok. Mas mabuti pang mag-ipit ng lakas, para hindi masyadong magutom. Swertehan lang sa bundok, baka sakali. Makakahuli ako ng 2 kuneho. Ngayong tagutom, kahit damo wala sa bundok. Kinakain na kahit balat ng puno, mamamana pa. Ay!
Half hour na ako naghahanap, wala talaga. Mamamatay na ba ako sa butol dito? Kuneho. Yes. May pag-asa pa pala. Effective pala talaga yung archery skill mula sa system. May makakain na ako mamayang gabi. Oy, Shenfan, ang bilis mo namang bumaba. Swerte lang, nakahuli ako. Ng 2 kuneho, may karne tayo mamayang gabi. Swinate ka talaga. Nakatsamba ka ng kuniho. 3 buwan na kaming walang kani sa bahay. Sandalian lang yan, swerte lang. Pagkatapos nitong pagkain, hindi na natin alam kung kailan ulit makakakain. Toto. Heiß. Tara, Dito. Narinig ko, pinatira niya yung babae mula sa pamilya ni Laolio. SA Peach Blossom Village. Sabi mo nga, kulang na nga ang pagkain, may dagdag pa. Hindi ko alam kung ano ang inisip ni Chenfan. Ay, paano na lang ang buhay natin? Hoy, sabihin ka USIO. Yung anak ni Laolio, hindi rin yan mabait. Narinig ko, sa bayan, malaki ang utang niya. Utang sa kung sino, si Biao ba? Paano siya? 300 ang utang. Ang laki. Lucy, nakauwi na ako. Ito ay wild na kuneho. Swerte ko, nakakita ako ng 2 kuneho sa bundok. Sa panahon ngayon, nakahuli ka pa ng kuneho. Ang galing mo. Iluluto ko na ito. Sige, Alaynan. anong ginagawa mo? Kain na. Hindi na ako kakain. Ito'y pinaghirapan mo. Mula sa bundok. Ikaw ang kumain. Hindi ko mauubos ang 2 kuneho, sayang. Umupo ka. Pagkatapos kong kumain, kukuha ulit ako. Liurhi panandang pandagdag 5 puntos. Ngayon ay 15 na. Kumakain ng karne. Maganda ang buhay mo ay. Sino ka? Bakit ka pumunta sa bahay ko? Bastos, kahit ang kapitan nyo, si Biao, pag nakita ko. Hindi ganyan magsalita. Tawagin mo agad. Chenfen, DIBA, yung babaeng tinanggap mo. May utang sa akin ng 300. Malapit na ang deadline. Dali, ibigay mo ang pera. May utang ka. Zuempre, nagkasugal ang tatay niya, utang ng 50. Kung hindi mabayaran, putol ang kamay upa. Para mabayaran ang tatay, humiram siya sa akin. Ngayon, umabot na sa 300 dahil sa interes. Kung hindi pera, ibigay mo siya, ibibenta ko siya sa pugad. O kaya, dali, ibigay mo ang pera. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita idadamay sa problema ko. Buti naman. Tara na. Sandali. Ang utang niya sa inyo. Ako ang magbabayad. Tutulungan mo ba siyang magbayad? Ang laki ng iyong kapalaluan. 300 piso. Sapat ba ang iyong mga ari-arian? Hindi pa naman dumadating ang huling araw. Isusugal ko ang aking ulo sa loob ng 3 araw. 300 piso, walang kulang. Anong silbi ng ulo mo? Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran, mamamatay ka. Ang bahay mo, akin na rin. Tara na. Chenfan. Pasensya na dahil sa akin nahirapan ka. Ayokong maging pabigat pa sa iyo. Hala. Anong sinasabi mo? Lalaki ako, sinabi kong ipagtatanggol kita. Tungkol sa pera. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Lucy, panandang pandagdag 5 puntos ng pagiging malapit. Ngayon ay 20 puntos. Gantimpala, espasyon ng banal na bukal. Espasyo ng banal na bukal. Ano ba talaga ang espasyo ng banal na bukal?
Maligayang pagdating sa espasyo ng banal na bukal. Dito, ang mga halaman ay lumalaki ng 100 beses na mas mabilis. Ang tubig ng banal na bukal ay nakakapagpaganda ng pangangatawan. Ang lakas naman. Nawala ang pagod ko. At puno ako ng lakas. Ang ganda nito. Kailangan kong makahanap ng buto ng pagkain agad. Kapag may tanim na pagkain, hindi na tayo magugutom. Gising ka na. Maaga akong nagising kaninang umaga, kaya naisip kong linisin ang buong bahay. Ito, mga gulay na pinitas ko sa bundok kaninang umaga. Ginawa kong sabaw. Kain ka. Bakit isa lang? Saan ang sayo? Kumain na ako, ikaw na. Ngayon dapat makahanap ng buto ng pagkain. Kapag itinanim sa espasyo ng banal na bukal, hindi lang tayo magugutom, ang sobra ay may bebenta pa. Para sa iyo, Mais. Liuzi, kamot tapos mais. Saan mo nakuha ang mga ito? ako. Dinala ko mula sa bahay nang umalis ako. Para sana kainin sa biyahe. Malaking tulong mo. Ah, Umupo ka. Halika. Kumain ka. Salamat dito. Sa bagay na ito, sigurado ako magkakaroon tayo nang hindi mauubos na mais. hindi ka kakain. Kumain ka. Munting mais, lumaki ka ng mabilis, kaya mo ba? Asa na lang sa inyo ito. Ang bilis talaga ng 100 beses na paglaki. Isang gabi lang, lahat ng mais ay lumaki na. Mga 2,000 kilo, ang ganda. Sistema, lumabas sa espasyo ng banal na bukal. Sa bahay. Walang pagkain. Aakyat ako ng bundok ngayon, kukuha ng kaunti. Pagkain. Baka medyo matagal bago maluto. Huwag ka nang pumunta. Ito. Hindi mo kinain ang mais na ito. Ako. Isang piraso lang ng mais ang ibinigay ko sa iyo. Saan mo nakuha ang isang ito? You. Nakita ko sa labas ang isang ligaw na taniman ng mais. Mula ngayon, hindi na tayo magkukulang ng mais. Pero ako lang ang nakakaalam sa lugar na ito. Huwag mong sasabihin sa iba. Alaynan. Dagdag na 5 sa pagtingin ni Liuzi, nakatanggap ng gantimpala. Naobrete ang espasyo ng banal na bukal, na-unlock ang pag-aalaga ng hayop. Ang mga hayop na ipinasok sa espasyo ay lalaki ng 100 beses na bilis. Ngayon, kung makahuli lang ng ilang hayop, hindi na problema ang karne. Pero, bago ito, kailangan kong ilabas ang mais sa espasyo. At ibenta para kumita. Boss Zhao Nayon. Lahat ng pamilya ay hirap na hirap. Ako lang si Wang Yongfu. Ang may kaunting sobra, handang ibenta sa iyo, hindi ka ba masaya? Tapos, nagrereklamo ka pa na mahal ang benta ko. Boss Wang, 1 kilong mais, dati ay 15 sentimo lang. Ngayon, 1 piso't 5 sentimo ang gusto mong ibenta sa akin. 10 bises ang taas. Paano ako bibili nito, AME? Kung paano ka bibili, problema mo na yan, itong istasyon ng pagkain mo. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan mong bilhin ang aking bigas. Kung hindi, kailangan mong isa. Boss, meron akong halos 2,000 kilo ng mais. Kukunin mo ba? 15 sentimo bawat kilo, siguradong mura. Totu. Kung meron ka talagang ganyan karami, kukunin ka o gago ka. Anong kalokohan, tu? Ngayon, sino pa ang may 2,000 kilo ng mais? Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Nasa labas ang mais, sumama ka sa akin para makita mo. Ito. Wow! Ito. Meron talagang ganito karaming mais. Wow! Ito. Meron talagang ganito karaming mais.
Ano, boss, dinala ko na ang lahat ng mais, kukunin mo ba? Kukunin, 15 sentimo bawat kilo. Titingnan ko kung ilan lahat. Babayaran kita. Bata, alam mo ba ang kasabihang, ang pagputol sa kabuhayan ng tao ay parang pagpatay sa magulang niya? Sino ang pumutol sa kabuhayan mo? Kung gusto mong magbenta, pwede mo namang ibenta ng mura, nagtaas ka ng presyo. Kung ayaw nilang bumili, kanino mo sisi? Si, talagang si, tatandaan kita. Hintayin Montag ako. Par, tinimbang ko na ang mga mais. 2,100 kilo lahat, ibig sabihin, 315 piso. Bilangin Montag. Boss, ang galing, sa susunod, babalik ako sa'yo. SA susunod? Marami pa ba siyang pagkain doon? Kumusta ka na, Boss Wang? Anong kailangan mo sa akin ngayon? Tulong Montag ako. Alisin. Ang isang ta. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 100 piso ay 100 piso. Bihira lang maging ganito, kabukas palad si Boss Wang. Sabihin mo, tingnan ko kung sino ang nagkakahalaga ng 100 piso. Tagatao Hua Village. SI Chen Fen. Kilala ka o. Ay naku. May kaunting koneksyon. Hintayin mo ang magandang balita, Boss Wang. Akala ko swertehin sa bundok, hindi ko inasahan. May nakita akong isang wild na manok, kailangan kong hulihin ng buhay. Sa wakas nahuli ko rin. Ngayon, ilalagay kita sa loob ng spiritual spring space. Sa hinaharap, hindi na ako maubusan ng manok at itlog. Oy, Chen Fen, mag-isa ka lang? Pinadala ka ni Zhang Biao. Matalino ka, pero walang silbi. Nakagalit mo ang taong hindi mo dapat galitin, ayaw ka nilang. Mabuhay pa sa bundok na ito. Ano pang hinihintay mo, kilos na. Ibang-iba ang pakiramdam ng katawan ko pagkatapos uminom ng tubig mula sa spiritual spring space. Kahit 3 kayo, kayang-kaya ko. Sabihin mo, bakit ka pinadala ni Zhang Biao? Para harapin ako sa bundok. Gusto mong malaman? Walang chance. Ayaw mong magsalita. E di manatili ka na lang dito sa bundok magpakailanman. Huwag, sasabihin ko. May isang boss sa bayan. Ang nag-utos kay Biao na hanapin ka. Pinadala kami ni Biao para hanapin ka. Pupunta siya sa bahay mo. Para hanapin si Liu Zi. Ano? Naghahanap kayo ng away. Kayo, ano ba ang gusto ninyo? Balang mata? Hindi ba kayo nakakakita? Ano? May utang ka sa akin ng 300 piso. Nakalimutan mo na? Tapos na ang 3 araw, dumating na ako para maningil. Huwag kang lalapit. Chen Fan. Babalik din si Chen Fan mamaya. Chen Fen. Hindi na siya babalik. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, patay na si Chen Fan sa bundok. Wala nang magbabayad ng 300 piso mo. Dalhin na. Wala nang magbabayad ng utang mo. Meron ka pa namang magandang mukha. Ang ganda Montag. Una, pagbigyan mo muna ako. Pagkatapos, ibebenta kita sa bahay aliwan. Pagkatapos, kits na tayo. Dalhin na. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Chen Fan. Nandito ako. Chen Fen, nakabalik ka pala. Biao, gusto mo talaga akong patayin? Yung 300 piso na utang mo, ayaw mo na. Nabuhay ka pa pala mula sa bundok.
Medyo magaling ka. Bayaran Montag. Kung wala kang pera, tulad na napag-usapan natin, mamamatay ka. Ang bahay na ito, akin din. Chenfan, Okay lang, huwag kang mag-alala. Ay, kaya mo palang maglabas ng pera. Ano? Hindi mo bibilangin? Mukhang minamaliit kita. 300 piso. Nakapag-ipon ka sa loob ng 3 araw. Sige, nabayaran na kita. Mula ngayon, wala nang kinalaman si Liu Zi sa inyo. Gabi na rin. Biao, umalis ka na. Tapos na ang usapin sa babaeng ito. Ikaf naman. Anong problema ko? Anong problema mo? Nakasakit ka ng hindi mo dapat sinasaktan. Gusto ka nilang patayin ngayon din. Hindi ko talaga matatanggihan ang perang ibinigay niya. Zhang Biao, huwag kang masyadong magmalabis. Naibayad na ni Chenfan ang pera sa iyo. Ang tao ay namamatay dahil sa pera. Hindi mo ako masisisi. Et zaka. Kung papatayin ko kayong dalawa, akin pearin ang pera. Sugurin sila. Mag-ingat. Zambiao, paulit-ulit kong. Binigyan ka ng pagkakataon. Binigyan ka ng pagkakataon, pero wala ka namang nagawa. Anong balik mo? Kung gagalawin mo ako, pag-isipan mong mabuti. Paano ako makikipag-away? Ako ay isang ordinaryong mamamayan lang. Pero sinira mo ang mga gamit ko. Bayaran mo ako ng 500 piso. Pag-usapan natin ang bayad. Ang mga basurang ito, 500 piso ang hinihingi mo. Ano, hindi ka magbabayad? Niloloko Montag ako? Maniwala ka ba? Eri. Magbabayad ka o hindi? Eri. Babayaran ka o. Bigyan nyo ng pera si Fan. Bilis. Chenfen. Kasama ang 300 piso mo, 500 lahat. Pwede na ba akong umalis? Mabuti naman alam mo ang lugar mo. Umalis ka na. Chenfen. Ngayon lang ako natalo, hintayin Montag ako. Tara na. Chenfan, Okay na. Wala nang mga api sa'yo. Anong ginagawa mo? salamat. Kung wala ka, talagang hindi ko alam ang mangyayari. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para buhayin ang pamilya. Ito ang tawag namin. Pagkakaisa. Lucy, mas 5 puntos. Premyo, malaking pack ng buto ng pagkain. May buto na rin sa wakas. Ngayon, magtatanim na sa espasyo ng banal na bukal. Tapos ibebenta ang ani para kumita. Gumaganda na ang buhay. Limang araw, kayang mag-produce ng maraming pagkain. Maraming ani, siguradong malaki ang kita. Pare, nagbibenta ka na naman ng bigas? Boss, 2,000 kilo ng trigo ang dala ko. 2,000 kilo ng mais at 1,000 kilo ng kamote. Ang dami. Saan mo nakuha ang ganyang karaming pagkain? Huwag mo nang alamin, kukunin mo ba o hindi. Pare, SA toto lang. Ilang buwan nang walang kita ang aking tindahan. Balak ka una. Izara ito. Isara, Sapat pa ang aming pagkain. Kung ipagpapatuloy ko ito, baka mawalan na kami ng makain. ganito na lang. Ang iyong tindahan. Kukunin ko. Par, kukunin mo ang aking tindahan? Magkano ba? Pare, mukhang matino ka naman. Diretso na, pinakamababang presyo. 500 sayo na. Ang mahal, 450. Sigish, 450 na lang. Deal. Halika, bilangin mo. Ayos, pare. Ang dali mong kausap.
Sistema ng pagkagusto, nakatali kay Shen Yue. Maaring tumaas ang pagkagusto sa iyo ng host. Upang makatanggap ng gantimpala mula sa sistema, kasalukuyang pagkagusto ni Shen Yue, 0. Ang sistema ng pagkagusto, hindi lang isang tao ang nakatali. Boss Shen, dumating ka na pala. Sa aking pagawaan ng alak, kailangan ng maraming trigo at mais para sa paggawa ng alak. Meron ka, Pia? Boss Shen, naipasa na ang aking grind station. Ang bagong may-ari ngayon ay itong binata. Ha? Ito si Boss Shen Yuvai. Ang may-ari ng pinakamalaking pagawaan ng alak sa King Shao. Marami kaming transaksyon sa grind station. Sige, kayo na ang mag-usap. Alis na muna ako. Lanan. Boss, nandito ka para bumili ng grain. Pero kakakuha mo lang ng grain station na to. May grain KBA? HMP, Siempre Vala. Sa buong King Shao ngayon. Ang makakapag-supply ng grind sa pagawaan mo ng alak. Ay ako lang. Sa buong King Shao, ang makakapag-supply ng grind. Sa pagawaan mo ng alak ay ako lang. Siya na naman. Boss Shen, alam kong may malaki kang order na pinirmahan. Pero kulang ang stock. Kailangan mo ng maraming grind para sa alak. Ngayon, ang grind ko lang ang makakatulong sa iyo. Wang Yongfu, alam kong marami kang grain. Pero kung tulad pa rin ng dati. 1 kilo ng mais sa halagang 150. Hindi ito matutuloy. Boss Shen, pwede nating pakusapan. Dahil, ayaw mo sa 150, 2 piso na lang ang 1 kilo, okay? Boss Wang, sa tingin mo ba nakakatawa? Ang sinasabi mo, Nakakatawa? Nakakatawa, sabihin ko sa iyo. Alam ko rin na malapit na ang deadline ng order mo. Pagdating ng panahon, kung hindi mo maibigay ang alak, kailangan mong magbayad ng higit sa 100,000. Kung ikukumpara sa 100,000, mas mura ang 2 pisong mais, di ba? Masyadong mahal ang 2 piso. Hindi ko kaya. HMP, Boss Shen, madali lang yan. Maghintay ka na lang sa bayad ng penalty. Hahaha. Ay. Kayong dalawa, nakalimutan niyo ba ako? Boss Shen, mahal ang benta ng bigas ni Wang Yongfu. Pero sa akin mura ako. Ibebenta ko sa iyo sa presyo ng merkado, 1 kusing bawat kilo. Ano sa tingin mo? Meron kang bigas, meron kang bigas. Meron, syempre meron, Boss Shen. Gaano karami ang gusto mo? Gaano karami ang meron? Chen Fen, nakbibiro KBA? Noong nakaraan lang, nagbenta ka ng 2,000 kilong mais. Meron ka pang stock? Marami akong bigas, problema ba? Kalokohan, ngayon PA lang sasabihin ka o. Kung meron ka pang stock, ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. CJ, yan ang sinabi mo, panoorin mo. Ito. ang daming bigas, siguro libo-libong kilo. Boss Wang, kanina sinabi mo kung meron ako. Libo-libong kilong bigas, luluhod ka para humingi ng tawad. Simulan mo na. Oy. Pagbigyan mo na, huwag mong sobrahan. Nung naghanap ka ng paraan para saktan ako, bakit hindi mo sinabi? Napagbigyan mo na? Sabi ko sa'yo, binabantayan kita. Sa hinaharap, walang kahit isang butil ng bigas mo ang mabebenta, umalis ka na. Ikaf. HMP. Boss Shen, tuloy tayo. Sa akin, merong mga 4,000 kilong bigas sa mga susunod na araw. May darating pang libo-libong kilo kung kailangan mo. Pwedeng magpa-reserve. Sige, ngayon na lang, papuntahin ko sa amin. Ang truck para kunin ang bigas. Pero Boss Chen, dahil marami kang bigas. Baka gusto mong makipag-partner sa akin. Ano sa tingin mo? Boss Shen, ano ang proposal mo? Sa hinaharap, ang bigas sa iyong bodega, sa akin lang. Ang King Shou Distillery ang bibili, kada buwan. Hindi bababa sa 10,000 kilo, presyo ay mas mataas. Kaysa sa merkado, ano sa tingin mo? CJ. Boss Shen, masaya ang partnership. Masaya ang partnership. Ngayon, sumama ka muna sa akin sa lungsod para pirmahan ang kontrata. CJ.
Boss, nalaman na namin ang lahat. Ang truck ng pagkain ni Shenwei ay papunta na sa brewery sa hilaga ng lungsod at dadaan ito sa 4 na baryong nagugutom. Kumuha ka ng ilang tao at ipaalam sa mga naghihirap, sabihin mo. May truck na puno ng pagkain ang dadaan kung kinakailangan. Ikaw ang manguna sa pagsamsam ng pagkain. Ziege. Chenfen. Hinahamon Montag ako? Zino KBA? Kung hindi ako makakabenta ng pagkain, hindi ka rin dapat makabenta. Salamat, Boss Chen. Sa pagkakataong ito, talagang malaking tulong ang mga pagkain na ibinigay mo. Ang aking brewery ay nakapag-deliver ng maayos ayon sa order. Walang problema. Boss, nasa baryo na tayo ng Shanxia. Isa ito sa mga pinakamatinding, apektado ng kalamidad sa Qingshan. Ang ating mga pagkain ay baka maging target. Mga taong naghihirap lang sila. Kung talagang lalapit sila, tulungan natin sila kung kaya natin. Boss, napalibutan tayo ng mga nagugutom. Boss, gutom na kami. Bigyan niyo kami ng pagkain. Ilang araw na kaming hindi kumakain. Boss, gutom na kami. Mamamatay na kami sa gutom. Bigyan niyo kami ng pagkain, boss. Mga boss, 3 araw na kaming hindi kumakain. Bigyan niyo kami ng pagkain. Kahit anong gawin namin, mamamatay na kami sa gutom. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako para kunin ang pagkain para sa inyo. Tutulungan namin kayo kung kaya namin. Kasinungalingan. Gusto mo lang kaming lokohin. Makapagtakbo ka. Hindi. Talagang gusto ko kayong tulungan. Babayaan niyo muna ako. Babalik ako para kunin ang pagkain para sa inyo. Aray. Hindi ako magpapaloko SIO. Maliban kung papayagan mo kaming. Kunin ang pagkain namin mismo. Ito. Huwag na, sayang lang ang salita mo sa kanya. Tao siya ni Wang Yongfu. Paano mo nalaman? Siya ang laging nag-udyok sa mga tao na agawin ang ating pagkain. Walang ibang gagawa nito kundi si Wang Yongfu. Wala akong maisip na iba. Ano ang dapat nating gawin? Hayaan niyo ako. Mga kababayan, alam kong gutom na kayo. Ayaw din namin. Hadlangan ang inyong pagkain pero may isang tao na laging humahadlang sa pagbibigay namin ng pagkain. Ang taong ito ay gustong kunin lahat ng pagkain para sa kanyang sarili. Oo nga. Bakit mo hinahadlangan ang boss na bigyan kami ng pagkain? Gusto mo bang kunin lahat? Mabuti ka, PA. Sabi ko na nga ba? Bakit mo sinabi sa lahat na may pagkain dito? Para lang, ginagamit mo ba ang lahat bilang baril? Gusto mo bang mag-isa? Hindi lang ako naniniwala sa kanila. Gusto ko lang tulungan ang mga kababayan. Ako mismo ang magdadala ng bigas. Gusto ko lang matulungan ang mga kababayan na makakuha ng pagkain. Heto, bigas para sa'yo. Ibahagi mo sa lahat. Ito. Ano? Talagang gusto mong mag-isa ang bigas? Ayos ka, ah. Gutom na ang mga kababayan. Ikaw naman, nag-isip ka pa ng sarili mong interes. Sasampilin kita, hindi ka na makakapag-imbak ng bigas. Mga kababayan, nandito ang bigas. Kunin nyo na. Okay, tapos na. Tara na. Mukhang tama ang desisyon na makipagtulungan kay Boss Chen. Tama ang napili. Yue, narinig ko na ang nangyari. Wala namang problema nung bumalik kayo sa probinsya para sa bigas. Wala naman. Kuya. Salamat kay Chenfen. Chenfan, ito ang kuya kong si Shen Jiango. Kapitan NG Peacekeeping Team. Kuya, ito si Chenfen. May-ari NG Grain Station. Salamat sa kanya. Nakauwi kami ng ligtas kasama ang bigas. Xin Yue Favorability 5. Gantimpala, 2 bote ng alak na Zui Xianyang. Alak ang gantimpala. Hindi naman ako umiinom. Okay lang. Sige, magtrabaho muna kayo. Babalik na ako sa opisina. Kuya, sandali. Kuya, mas matanda ka sa akin ng ilang taon. Tatawagin na lang kitang kuya. Hintayin niyo muna ako. Ito, sariling gawa naming alak na Zui Xianyang. Tikman nyo. Alak? Celebration lang ng matagumpay nating partnership. Kaya dala ko itong 2 bote mula sa bahay. Salamat. Dahil magiging partner ka ng kapatid ko. Kung may problema ka, banggitin mo lang ang pangalan kong Shen Jiango. Effective yan. CJ, Chenfan, handa na ang kontrata. Basahin mong mabuti. Kung wala namang problema, pwedeng pirmahan na. makalipas ang 3 araw, darating ang susunod na batch ng bigas. Sige, kukunin ka una lang. Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Paalam. Nagpadala ng alak sa brewery? Interesting itong batang ito ah. Mabango. Maganda ang brewing technique. Ang alak na ito,
Ano ang nangyari sa alak? Yue, Tikman Mo. Ang sarap. Yue, mag-isip ka ng paraan para makuha ito. Ang recipe na ito, kung magagawa nating gawin ang alak na ito, hindi lang sa Qingxiao, kahit sa buong bansa. May lugar tayo. Chenfan, Bakit nasa labas ka pa rin? akala ko gabi na hindi ka pa umuuwi. Kaya lumabas ako para hintayin ka. Ang dilim-dilim, hindi ka natatakot. Pagdating mo, hindi na ako natatakot. Bakit ang lamig ng kamay mo? Okay lang, hindi naman malamig. Tara, uwi na tayo. Heto. Yung lugaw kaninang hapon, medyo lumamig na, pinainit ko ulit. Kainin mo habang mainit. Sabay tayong kumain. Nga pala, ito. Ito ang kinita ko sa mga ginawa kong handicraft nitong mga araw. 5 piso para sa iyo. Huwag na. Ginamit ko yung 500 piso, binili ko ng grain station. Ito, kita ngayong araw lang. Ito, 1,000 piso. Heto, Ang laki ng 1,000 piso, hindi ko ito pwedeng tanggapin, sayo na lang. inatan mo. Bukas, sumama ka sa akin sa grain station para tumulong. Ang bahay natin, masyadong sira-sira pag nakapag-ipon na ako ng sapat. Magpapatayo tayo ng bagong bahay, titira tayo sa bagong bahay. Lucy positibo 1, 0 puntos ng pagiging malapit. Kasalukuyang puntos ng pagiging malapit 40, gantimpala, 1 pigpen, 10 baboy. Automatikong inilagay sa spiritual spring space. Ang ganda, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain ng karne. System, i-check ang mga bagay sa spiritual spring space. Kasalukuyang spiritual spring space, mayroong mais. Trigo, palay, kamote, 10 ektarya bawat isa. Petsay, labanos, kalabasa, 5 ektarya, 20 baboy. 10 manok, 50 itlog. Ang ganda, sa loob lang ng ilang araw, ang dami na ng mga bagay. Ngayon, magkakarne tayo bilang pagdiriwang. Lucy, kain na tayo. Ito na. Ito ay karne. Ito yung binili kong baboy kahapon sa lungsod. Kain na. Ito ay baboy. Ang mahal nito, ikaw na lang ang kumain. Kainin mo na. Pag busog ka, may lakas ka para magtrabaho, saka pa. Sa ating tahanan, hindi na tayo maubusan ng karne. Kain na. Liuzhi panandang pandagdag 5 ang pagtingin. 2 araw na akong gutom. Ako rin. Ano, tong amoy? Ang bango. Parang galing sa bahay ni Chenfan, tong amoy. Parang amoy ing baboy tuwa. Ha? Si Chen Fan? 10 araw na silang walang makain. Kung hindi lang sila nakakakuha ng pagkain sa bundok araw-araw, baka namatay na siya sa gutom. Paano siya makakakain ng baboy? Tara, punta natin siya. Liza, mutak. Tara na, tara na. Ay, yung amoy ng baboy. Talagang galing sa bahay ni Chen Fan. Talagang ga, di IBA? Si Chenfan, tong batang tu. Habang lahat nagugutom, sila may baboy pa. Uun ka, pasok tayo. Para-pareho naman tayong taga rito. Makikikain tayo ng karne. Di niya tayo pwedeng pagdamutan. Tara. Chen Fan, ano yan? Ang bango ng kinain mo. Tito Zhao, Tita Lu. Xiao Fan, yan ba sa kaldero, nilagang baboy at sotanghon? Tama. Chen Fan, ang buhay montag ay lalong gumaganda. Tingnan mo, nakakakain ka na ng karne. Kaming mga kapitbahay, 3 buwan nang di nakakatikim ng karne. Tingnan mo, di pa kami nakakapag-almusal. Zhao, di pa kayo kain. Kung di pa kayo kumakain, umuwi na kayo't kumain. Xiao Fan, sasabihin ko na lang ng diretso. Mula kagabi, si Tito Zhao at ako ay di pa kumakain. May extra ba kayong pagkain? Kung gusto ninyong kumain, sabihin nyo na lang ng diretsyo. Lucy, bigyan mo ng 2 mangkok ng kanin sina Tito Zhao at Tita Lu. Magkain ka ng 2 mangkok ng kanin para kina Tito Zhao at Tita Lu. Si.
Sabi ko na nga ba, si Xiaofan, mula bata pa'y napakabait. Hindi na sayang ang pagmamahal namin sa'yo. Kain na, kain na. Ang sarap. Ang sarap palaga ng karne na to. Chenfan, tingnan mo, ang dami pang natirang kanin sa kaldero. Hindi niyo maubos yan. Yung tira, ipamigay mo na lang sa mga kapitbahay. Kakain na nga, kukuha pa. Paano naging ganito ang mga tao? Chenfan, maaga namatay ang mga magulang mo. Sa tulong ng iba ka lumaki. Kung hindi dahil sa amin, patay ka na. Kaya. Bigyan mo kami ng baboy bilang pasasalamat sa amin. Totoo, lumaki siya sa tulong ng iba't ibang pamilya. Pero ang pamilya ninyong dalawa, hindi kayo nagbigay ng tulong sa akin. Pero totoo namang may utang na loob ako sa mga kababayan. Tito Zhao, Tita Lu, sa totoo lang. Mayroon pa kaming 500 kilo ng baboy sa bahay. 500 kilo. Ganito na lang, tawagin niyo ang lahat ng mga kababayan. Ngayon na, ibabahagi ko ang baboy sa lahat. Ay, ang ganda naman nito. Tawagin natin ang lahat. Si. Fanzi, sabi ni Laosi, may hawak kang 500 kilo ng baboy at ibabahagi mo sa mga kababayan? Sabihin ka, hindi punong barangay, si Chenfen. Ibabahagi niya ang 500 kilo ng baboy sa lahat. Chenfan, hindi ba dapat ilabas mo na ang iyong mga baboy? Zhao Laozi, mabuti na lang na ibinahagi ni Xiaofan ang baboy sa lahat. Huwag mong madaliin. Mga kababayan, narito ang baboy. Ang aking tagumpay ngayon ay dahil sa tulong niyong lahat kaya. Ngayon, ibabahagi ko ang baboy ayon sa bawat pamilya. Bilang pasasalamat sa inyong kabutihan. Talagang lumaki na si Fanzi. Hindi na sayang ang pagbibigay ko ng asawa sa iyo. Halika, 2 tao. Hatiin ang baboy para sa pagsasaka at pagdiriwang ng bagong taon. Salamat, punong barangay. Salamat, punong barangay. Xiaofan, salamat sa iyo. Nakakain kami ng baboy. Salamat. Alam ka una, magiging matagumpay si Xiaofan. Kami naman, umalis kayo diyan. Ano ba yan? Punong barangay Xiaofan. Nasaan ang aming baboy? Chenfan, ibigay mo na ang aking baboy. Anong baboy? Tito Zhao, Tita Lu. Hindi ba kinain niyo na ang baboy? Ano? Kailan ako kumain ng iyong baboy? Hindi ba't? Kayo ang nag-utos sa amin na kainin? Hindi ko na yan problema. Sinabi ko na, ayon sa pamilya ang paghahati. Kung kukunin niyo, paano ang ibang pamilya? Zhao Laozi, Lux Yufang. Ibig sabihin, kumain kayo sa bahay ng baboy, ngayon humihingi pa kayo? Wala ba kayong hiya? Ano ang sinasabi Montag, Chenfen? Lumaki siya sa tulong ng iba. Pero kung wala ang aming tulong, hindi siya makakaroon ng tagumpay. Siya ay isang traitor. Tama na. Totoo na lumaki si Chenfan sa tulong ng iba. Pero hindi naman siya kumain sa inyong 2 pamilya. Nakikita ng mga kababayan ang lahat. Uunga, halasing ko report kay Chenfen. Ngayon, may mukha pa silang humingi ng karne. Walang hiya talaga. Lahat kayo may karne, ako lang ang wala. Ginagago niyo ako. Ayaw ko na mabuhay. Ziga na, ziga na. Labas na, labas na. Bilisan Montag na. Agay maluho sa akin. Wala akong karne. Salamat, Kapitan. Fancy. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, mga kababayan, saan sila makakakain ng busog, lalo na ng karne? Mabuti, ngayong nandito ang lahat, may ipapahayag ako. Isang bagay. Mga kababayan, kamakailan lang ay nakakuha ako ng isang grain station. Kailangan ko ng maraming tao, kaya ngayon dito ako. Mag-recruit ako ngayon. Ang sahod ng bawat isa ay 50 piso bawat buwan. 50. At 3 beses na pagkain, busog sa bawat kain. Fancy, 50 piso bawat buwan, at 3 beses na pagkain. Hindi ka nagbibiro sa amin, di ba? Siyempre hindi, totoo ito. Gustong mag-apply? Pwede na kayong mag-apply. Ako mag-apply kahit walang sahod, basta may pagkain. Ako rin, ako rin. Chenfan, kanina pa ba? Nag-iisip na magbigay ng trabaho sa grain station. Habang namimigay ng baboy, Matalino. hindi ko inakala ang bilis mo naging malaking boss. Hindi ko inakala ang bilis mo naging boss ng asawa. Liuzhi panandang pandagdag 5 ang pagtingin, kasalukuyang pagtingin 50.
Tayo na naman. Itala mo na lang sa utang. Isa pa, hindi ako naniniwala na ganito kasama ang swerte ko ngayon. Laolyu, palagi ka na lang talo es azugal, laging utang. Kaya montag peng bayaran? Yung utang montag dati. Si Liu Zi ang anak mo ang nagbayad noon. Paano hindi mababayaan nila Olyu? Hindi mo ba narinig? Napangasawa ni Liu Zi ang mayaman. Namigay pa ng 500 kilo ng baboy sa barangay. Mayaman talaga. Ano? 500 kilo ng baboy? Ayaf ka una, ayaf ka una. Tara na, tara na. Kaya pala hindi umuwi si Liu Zi. May napangasawa palang mayaman. Gusto mo lang siyang ipakasal sa iba nang walang paalam, panaginip mo. Lao Chan, ina, samahan niyo ako sa Peach Blossom Village. Tatay, hindi mo ba sinabi na si ate ay nakatira sa isang mayaman ba ang pamilya? Hindi naman mukhang ganoon. Kahit mayaman o wala, kung gusto mong pakasalan ang ate mo, dapat magbigay ka ng pera. Kung hindi, huwag kang umasa. Tama yan, yung dowry pa sa ate ko. Dapat sa akin mapunta. Nag-asawa ka ba? Tara, pasok tayo. Liu Zi. Hay naku, Liu Zi. Bigla ka na lang lumabas ng walang paalam. Ayaw mo na ba sa pamilya natin? Kayo ba ang pamilya ni Liu Zi? Siyempre, sinupia? Bakit hindi kayo nagpaalam ng maga? Sana hinatid ko kayo. Tara, kain tayo. Tatay, may kana tayo. Tumigil ka, walang kwenta. Chen Fen ka, di ba? Sa buong lugar na ito, alam ng lahat na kasama mo ang anak ko. Dapat mong pakasalan siya. Siyempre, Tito. Tungkol ba dyan ang pagpunta ninyo ngayon? Chen Fan, kung gusto mong pakasalan ang anak ko, isang salita lang, bigyan mo ako ng 50 kilong baboy. Walang babas yan. Chen Fen, kung gusto mong pakasalan ang ate ko, dapat may kunting abot ka. 50 kilong baboy lang ang hihingin namin sa iyo. Hindi naman yan masyado, di ba? Hindi naman masyado. Buti naman alam Montag. Pero, para pakasalan ang anak ko, kulang pa yan. Inga, hindi lang yan. Dapat kumpleto ang 3 ikot at 1 tunog. Kailangan din namin ng 1,000 kilo ng bigas o kaya 1,000 piso na dowry bago namin ibigay sa iyo ang anak namin. Naku, grabe naman kayo. Shen Fan, wag mo akong pansinin. Wag mong payagan ang mga hinihingi nila. Tumigil ka diyan. Lahat ng ginagawa namin, pa sa iyo yan. Paano kung sa hinahara, pagkasama mo si Chen Fan, inapi ka? Sino pa ang tutulong sa iyo kundi kami? Chen Fan, kung hindi ka papayag, Ngayon din ay uwi namin ang anak namin at habang buhay. hindi ka makakapag-asawa. Mukhang hindi pala mapayapa ang pamilya ni Liu Zi. Tulad ng inakala ko. Tito, tita, parang binibili nyo lang ang anak nyo ah. Ano ba yung sinasabi mo? Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, dapat magbigay ka ng pera. Pagkatapos noon, bahala ka na sa kanya. At wala na kaming kinalaman sa inyo. Tito Liu, kanina mo pa sinasabi na para kay Liu Zi ito. Bakit bigla ka nagbago ng isip? Igil na ang mga salita. Ito na ang huling sasabihin ko. Kailangan mong magbigay ng pera para makuha ang anak kong babae. Umalis na kayo, hindi ko hahayaang makuha ni Chen Fan. Kahit 1 sentimo mula sa inyo. Traidor ka. Bakit ka kumakampi sa iba? Kung ibibigay ko sa inyo ang 3 pangunahing bagay na hinihingi nyo, ang mga bigas at pera, wala nang kinalaman si Liu Zi sa inyo. Tama. CJ, ako, Ni isa sa inyo ang hindi makukuha ni Chen Fan ngayon. Ni 1 sentimo, lumabas kayo. Suwail ka. Paano ka nakikipag-usap sa iyong ama? Karapat-dapat ka bang maging ama? Pinabayaan mo ako mula pagkabata. Gusto mo pa akong ipagbili, lumabas ka, Alice. Balief ka na. Baliw na ako. Mula nang balakin ninyong ipagbili ako. Nagbaliw na ako. Aalis ka ba o hindi? Hindi? CJ, Alice. Lumabas. Ama, baliw na talaga si Liu Zi. Umalis na tayo. Tara, alis na. okay na. Huwag ka nang umiyak. Ang pangit ko ba kapag umiiyak? Noon, balak akong ipagbili ng ama ko sa pilay na siwang sa baryo, kaya tumakas ako ng hating gabi. Ikaw ang nag-ampon sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang bayaran mo ang perang iyon. Okay na. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Sistema.
Pumunta tayo sa spiritual spring space. Ito. Kaya, ang mga bigas at karne ng baboy, dito mo ba kinuha? Dito lang kita dinala. Pero sekreto mo ito. Bakit mo sinabi sa akin? Ngayon, sekreto na natin ito, mabubuhay tayo ng maayos. Sa mundong ito na parang Maninila. Mabubuhay tayo ng maayos. Ang spiritual spring space ay sekreto nating dalawa. Hindi natin ito sasabihin kaninuman. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kaninuman. Xiaofen, nasa bahay biazi Xiaofen? Xiaofan, hindi ba't kahapon ay sinabi mo na papuntahin ang mga kababayan sa iyong grain station para magtrabaho? Narito na ang mga kababayan. Kailan tayo pupunta? Ang bilis. Tara, pupunta na tayo ngayon. Ziege. Mga kababayan, ito si Boss Shen. Siya ang partner natin sa grain station. Mamaya, dadalhin natin ang mga butil sa distillery ni Boss Shen. Sige, walang problema. Mamaya na tayo pupunta. Ingat kayong lahat. Huwag kang mag-alala, Boshen. Siguradong ligtas na madadala ang mga butil. Maayos na madadala. Shenfan, ngayong araw lang. Kumita tayo ng mahigit 1,000. Chenfan, ang galing mo talaga. Tama ang desisyon ng mga kababayan na sumama sa iyo. Oo, tama. Kayo ang magaling. Mamaya, dadalhin ko kayong kumain. Kung ano ang gusto ninyong kainin, ako ang bahala ngayon. Sige. Boss, magkano itong damit? Ito ba ang gusto mo? 10 piso na lang. Xiaofan, Noyon. Ikaw na ang boss sa Grand Station. Gusto mo bang bumili ng bagong damit? Boss, magkano itong palda? Binibili mo para sa asawa mo? Ano? Ang bait mo sa asawa mo. Ngayon, ibibenta ko sa iyo ng mura itong palda. 15 piso na lang. Sige, bibilhin ko. Sej, itatabi ko na para sa iyo. Binata, ang swerte na magiging asawa mo. Xiaofen. Hindi ka bibili para sa sarili mo? Madalas akong gumagawa ng mabibigat na trabaho. Hindi ko kailangan. Tara na. Sige. Ingat. Shenfan, Bakit ka pa nasa labas sa ganitong oras? sabi mo sasama ka kay Tito Lee sa palengke. Bakit hindi ka pa umuwi? Lumabas lang ako para tingnan. Buksan mo at tingnan. Ang mahal nito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, ituring mo na lang na bonus. Para sa trabaho mo sa grain station. Subukan mo. Okay, naintindihan ko. Salamat. Dagdag na 20 puntos ang pagtingin ni Liu Zi. Gantimpala, disenyo ng bahay. Ang galing talaga ng sistemang ito, alam na kailangan kong magtayo ng bagong bahay. Nagbigay pa ng disenyo. Ako. Hindi ba maganda? Maganda, sobrang ganda. Salamat, simula pagkabata, hindi pa ako nakasuot ng damit na ganito kaganda. Ang buhay talagang umuunlad ng paunti-unti. Alaynan. Tama ka. Pero kung hindi kita nakilala, hindi lang bagong damit. Baka ako. Naibenta na ng tatay ko sa kapitbaryo. Kaywang napilay. Chenfan. Sa hinaharap, susunod ako sa iyo ng maayos. Nakapag-ipon na ako ng pera para sa bagong bahay. Bukas, hahanap ako ng mga tao sa munisipyo. Para matapos agad ang bahay. Alaynan. Kapitan, kumpleto na ba ang lahat? Kumpleto na, Fanzi, hindi ko inakala. Sandali lang, hindi mo lang napakain ang mga kababayan. Ngayon, malapit na matapos ang bagong bahay. Kung alam lang ng mga magulang mo, siguradong masaya sila para sa'yo. Eka mga kababayan, tahimik muna, may sasabihin si Fanzi. SA inyong lahat. Mga kababayan, ang pamilya ko magtatayo ng bagong bahay kung mayroon kayo. Mga ladrilyo o bubong pwede ninyong dalhin. Babayaran ko. Xiaofen, pinapasok mo ang mga kababayan sa bodega mo. Binabayaran mo at pinapakain itong pagtatayo ng bahay. Talagang tutulong kami.
Tutulong kami. May ladrilyo ako sa bahay, dadalhin ko mamaya. Sige, lahat ng tutulong bawat araw. 10 piso ang sahod at may karne sa bawat kain. Naku, may kane PA. Binabayaran at pinapakain. May kane pa sa bawat kain? Anong pinagsasasabi mo? Chenfan, sinasabi mong pagtatayo ng bahay mo. Binabayaran at pinapakain, niloloko mo ang mga kababayan. Hindi dapat ganito. Tama. Tito Zhao, paano ko niloloko ang mga kababayan? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ng pamilya mo? Noong mga nakaraang araw, hindi ka nga makakain ng kanin. Kung hindi dahil sa swerte, nakahuli ng baboy ramo sa bundok, nakakain ng 2 bises. Noong mga nakaraang araw, ipinamahagi na ang karne ng baboy sa mga kababayan. Ang pamilya mo, ano pa ang meron sa pamilya mo? Tama. Hoy mga kababayan, huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Baka pagod na pagod kayo sa isang araw. Tapos hindi pa kayo makakain. Naku, napatawa ako. Zhao Laozi, Lu Xiufang. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Lahat tayo. Ay tumulong sa bodega ni Chen Fan. Hindi ba natin alam kung nagbibigay siya ng pagkain? Naku, isang araw ka lang nagtrabaho. Si Chen Fen na yon. Nagkasundo na sa opisyal ng bayan para lokohin kayo. Pinapunta kayo para magtrabaho ng husto, tapos bibigyan lang kayo ng konting pagkain. Naku, Tingnan nyo, pinupuri nyo siya ng sobra. Tama na, tama na. Kahit kalahating subo, binigay ba ng 2 pamilya nyo? bakit kami ang dapat magbigay? Kung hindi kayo makakain, tumahimik na lang kayo. Noong nakaraan, si Fanzi, nagbigay ng karne ng baboy, tumulong pa maghanap ng trabaho para sa lahat. Lahat tayo ay nakakita. Kahit hindi siya magbigay ng pagkain. Dapat tayong tumulong, di ba? Tama, Fanzi. Tara, magtrabaho tayo. CJ, salamat sa inyong lahat. Tara, Mas maganda ang salita kaysa sa gawa. Tama. Titingnan ko kung paano mo pakakainin ang lahat. Mga tangga ito. Nagtatrabaho ng husto, tapos hindi kayo pakakainin ni Chen Fan. Mamamatay kayo sa gutom. Tama. Hoy Chen Fan. Malamang bigyan lang kayo ng konting barley flour mamaya. Kung wala na kayong lakas para magtrabaho. Ano PA ang zebi na yan? Tama. Zhao Laozi, Lu Xiufang. Kung hindi kayo magtatrabaho, huwag na kayong magsalita ng masasakit. At saka, si Chen Fen BA ay ganun. Kazamang ta? Huwag na. Dati siyang tamad, nagnanakaw ng manok at itlog. Hindi ba nagnakaw ng itlog sa inyo? Bakit mo siya pinagtatanggol? Nabalif ka, Bea? Tama. Dati, si Chen Fan ay isang tamad lang. Akala niyo. Nang makapatay siya ng baboy sa bundok, bigla siyang nagbago. Sasabihin ko na ngayon, kung bibigyan niya kayo ng kalahating piraso ng tinapay, kakainin ko lahat ng brick diyan. Talaga. Laozi, amoy Montag tu. Anong amoy ito? Ang bango. Para sa akin, amoy karn. Oo nga. mga kababayan, trabaho na lang tayo mamaya. Si Liuzi ang nagluto ngayong tanghali. Kakain tayo ng pork stewed with vermicelli hanggang mabusog ang lahat. Xiaofen, ikaw ang gumawa and pork stewed with vermicelli? Xiaofan, hindi ka nagsisinungaling sa amin, di ba? Ngayong tanghali, talagang may kanin tayong kakainin. Napakabuti niya sa akin, paano ko kayo? Ipagkakait to. Ngayon, hindi lang pork stewed with vermicelli, may egg soup din. Cornmeal at sorghum hanggang mabusog ang lahat. Ang zazarap. May gulay at karne, simula nang magkaroon ng kalamidad. Hindi na ako nakakain ng ganito kasarap. Ito, lahat gawa ni Liuzi. Halika, tikman natin kung gaano kagaling magluto si Liuzi. Ziege. Si Chen Fan talaga, naglabas ng maraming pagkain. Tingnan mo, may kanin at gulay. Tara, tikman natin. Tara na. Laozi, tayo ngayon, hindi naman tayo nagtrabaho para sa kanya. Baka kakupalisin tayo mamaya. Hindi niya yon magagawa. Ang dami niyang pagkain, hindi nila maubos yon. Magkakabaryo tayo. Hindi ako naniniwalang hindi niya tayo papakainin. Tara, Tita, salamat sa hirap. walang anuman. Ang sarap. Kung ako ang tatanungin, sulit ang pag-asawa ni Xiaofan sa'yo. Sulit talaga. Anon gabi yung kasabihan? Yung magaling sa bahay at sa labas. Tama. Itawang, kumain ka na, kung kulang, dagdagan ko pa. Si. Pagod ka ngayon. Trabaho ko naman to, hindi ako pagod. Chen Fan, bigyan mo ako ng pork stewed with vermicelli.
Oo. Chen Fen, anong ginagawa mo diyan? Ang tagal ko nang nakatayo. Bigyan mo na ako ng kanin. Si Zhao, apat na kayo at Chalu ay hindi sinabi. Na hindi ko pinapakain ng mga kababayan, kaya hindi kayo pupunta. Ngayon, bakit kayo nandito? Naku, Xiaofen, nagbibiro lang ako SIO. Tingnan mo, ang dami mong pagkain dito. Hindi naman mawawalan kung kami makikikain ng konti. Umalis kayo. Nung may trabaho, wala kayo. Walang ambag sa trabaho, pero pagdating sa pagkain, ang bilis ninyong sumulpot. Walang ginagawa, pero pagdating sa pagkain, una kayo. Lu Chiufang, hindi ba sinabi mo kanina na kung makapagbigay si Xiaofan ng kalahating puto ngayon, kakainin mo ang lahat ng mga brick na ito? Ngayon, si Xiaofan ay naghahain ng karne at gulay. Dapat mong kainin ang lahat ng mga brick na ito. Kayo naman, hindi ba't nahuli lang kami ng konti? Xiaofan, sa hapon, magtatrabaho kami ng maayos, pangako. Hindi na kailangan, hindi ko kayo kayang bayaran, mga Diyos ninyo. Bastos na bata, paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Hindi ba't pagkain lang naman ito? Ang damot mo naman. Gusto ninyong kumain? Huli na, bumalik na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Naku. Walang katarungan ito. Kayong lahat ay may pagkain. Ako lang ang walang makain. Naku, wala akong makain. Hindi na ako mabubuhay. Lu Xiufang, tama na ang drama Montag. Si Xiaofan ay walang utang na loob sa inyo. Kung bibigyan kayo ng pagkain, kabutihan lang yon. Kung hindi, karapatan niya. Umalis na kayo. Huwag kayong magpahiya dito. Umalis na kayo. Gusto ninyong paalisin kami? Hindi pwede. Sa panahon ng tagutom na ito, bakit si Chen Fan ay kumakain ng masarap? May karne, may gulay. Sa tingin ko, ang mga bagay na ito ay ninakaw ni Chen Fan. Tama. Kaya pala ang pamilya ni Chen Fan ay laging busog sa mga nakaraang araw. Ninakaw mo lang ang mga ito. Mga kababayan, umuwi na kayo at tingnan kung may nawawala sa inyong mga pagkain. Katakan aduhan. Sinasabi mong nagnakaw ako, nasaan ang ebidensya? Ebidensya? Noong bata ka pa, magnanakaw ka na. Alam na ng lahat ng kababayan ito. Yan ang ebidensya. Mga sinungaling, hindi ganoon si Chen Fan. Hindi siya ganoong klaseng tao. Naku. Ano ba ang alam Montag? Ikaw na ang magaling. Kami ang nakakita kay Chen Fan na lumaki. Mas marami ka bang alam kaysa sa akin? Chen Fan, talagang hindi ka nagbabago. Gaya ng asong hindi tumitigil sa pagkain ng Thai. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon kung saan galing ang mga pagkain na ito, ay report kita sa pulis. I report kita sa pulis. Sige, i-report mo ako. Kung makita ng pulis na. Malinis ang konsensya ko, ikaw ang nagsisinungaling. Ikaw ang hinuli ng pulis. Ano na naman, tu? Ang ingay nyo. Naku, Kapitan. Buti na lang dumating ka. Ninakaw ni Chen Fan ang mga pananim ng mga kababayan. Sabi pa niya sa kanya yun, ipaglaban mo naman kami. Lu Xiufang, ano NG kalokohan yan? Ganong ba talaga si Xiaofen? Tsaka, ilang pamilya lang naman tayo dito sa barangay. Kung may ninakaw, siguradong kumalat na ang balita. Sa buong na yon, bilang kapitan, dapat alam ko, yan. Sino ba ang ninakawan? Alam ka una, magkasabwat kayo ni Chen Fan. Nakatanggap ka ng pabor kay Chen Fan. Ayaw mo siya pinoprotektahan. Sa hawla Osi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung sinasabi mong pinoprotektahan ko siya, magpakita ka ng ebidensya. Anong nangyayari dito? Naku, tanot. Mabuti nandito ka na. Itong si Chen Fan, nagnakaw ng pananim ng mga kababayan. Binigyan ng pabor ang kapitan para protektahan siya. Ipaglaban Montag naman kami, Jaula Ozi. Tang asterisk MO. Tumigil ka. Mali ba ang sinasabi ko? Hayaan mo ang mga kababayan ang humusga. Nagnakaw si Chen Fan. Pero parang walang nangyari. Bakit? Chen Fan kapi ang reklamo ang mga residente. Na nagnakaw ka. Samahan Montag muna kami. Paano nangyari yon? Hindi po, tanod. Malinis ang pagkain namin. Na-frame up lang kami. Yun. Sinong maniniwalang na frame up si Chen Fan? Tama. Ako naniniwala. Kung ninakawan ako, dapat alam ko. Saka, sa buong barangay, wala ngang makakapagluto ng ganyang karne. Saan naman ninakaw ni Chen Fan yan? Tama. Sang-ayon ako. Nagkamali si Chen Fan noon. Pero bata pa siya. Ngayon, matanda na siya. At naiintindihan na niya ang mga kababayan. Nagbibigay pa nga ng karne. At naghahanda ng pagkain. Bakit siya frame up niyo? Tanod, huwag kang makinig sa kanila. Magnanakaw talaga si Chen Fan noon. Hindi lang dito sa barangay nagnakaw, pati sa ibang barangay. Dali, aestuhin mo na. Kailangan pa imbestigahan ito. Chen Fan, halika. Samahan Montag muna kami. Oh, sino yang dalawang yon? Parang may kotse. Baka galing SA Bayan? Kanino kaya sila pupunta? Okay lang ba? Walang problema, Boss Shen. Bakit kayo nandito? Mamaya na ang usapan. Unahin muna natin ang problema dito. Naku, Zira. Sinusuportahan nila si Chen Fan.
Ano ba ang nagmamadali? Kahit gaano sila kayaman, hindi nila matatakpan ang magnanakaw. Nandito ang mga pulis, nakatingin. Ano ang nangyayari dito? Ito, sinasabi nila, magnanakaw daw itong si Chen Fan. Handa na kaming dalhin siya para imbestigahan. Dalhin na siya. Pati ang barangay captain. Yung sumusuporta kay Chen Fan, siguradong may tinanggap siyang habol kay Chen Fan. Dalhin na rin sila. Ipakulong sila. Hindi mo ba nakikita ang katotohanan? Dahil lang sa salita nila, huhulihin mo na agad? Hoy, ano ba ang ibig mong sabihin? Ito ang pulis. Kung sino ang gusto niya hulihin, hulihin niya. Hindi mo siya dapat turuan. Mukha namang. May tinanggap ka rin kay Chen Fan. Ano? Pulis, dalhin mo na rin siya. Hulihin siya. Tumigil ka. Ano? Siya ang aming team leader ng peacekeeping. Si Captain Shen Jianhua. Sinasabi mong hindi niya nakikita ang katotohanan at nagtatakip. Tama ba? Ano? Siya ang team leader ninyo? Paano? May problema ba, Captain? Kanina, sinabi kong nagtatakip ka para kay Chen Fan. Kasinungalingan lang iyon. Huwag mo sanang isipin. Huwag kang mag-alala, hindi ko iyon isa sa puso. Pero, sinasabi ninyong nagnakaw si Chen Fan ng bigas. At gusto ninyong hulihin siya ng peacekeeping team. Saan ang ebidensya? Ito. Hindi mo mapapatunayan na nagnakaw si Chen Fan. Ay akong patunayan na hindi siya nagnakaw. Si Chen Fan ay may kasunduan na sa paggawaan ng alak ng kapatid ko. Hindi bababa sa 10,000 kilo ng bigas bawat buwan. Sabihin mo, Tak, ang 10,000 kilong bigas na ito. Magnanakaw ba si Chen Fan ng lahat ng iyon? Tama. Sino bang makakapagnakaw ng 10,000 kilo ng sabay-sabay? Alam kong malinis si Chen Fan. Hindi niya gagawin ang ganitong illegal na bagay. Tama. Officer, sina Zhao Laosi at Lu Xiaofeng. Sila ang nagparatang kay Chen Fan ng pagnanakaw. At nagpanggap na pulis para hulihin siya. Ano ang dapat gawin? Pagbibintang sa iba. Pagpaparatang at paninirang puri. Dalhin ninyo sila. Opo. Huwag ninyo akong hulihin. Nagkamali ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin ninyo kami, Chen Fan. Nagparatang kayo sa akin. Gusto ninyong patawarin ko kayo? Panaginip. Kuya Shen, salamat sa tulong mo. Hindi na sayang ang 2 bote ng alak na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Visit ka. Hindi ako taong nagpapadala sa pabor. Basta malinis ang konsensya mo, walang makakapinsala sa iyo. Pero salamat pa rin sa inyo. Bakit kayo nandito ngayon? Chen Fan, maraming tao dito. Nagpa-reserve ako ng restaurant. Pwede ba tayong mag-usap ng mas malayo? Okay, sandali lang kayo. Mga kababayan, naayos na ang usapin ito. Kumain at uminom na kayo, tapos ituloy natin ang paggawa ng bahay mamayang hapon. Sige. Ituloy ang paggawa. Xiaofan, ipinapangako namin, itutuloy namin mamayang hapon. Gagawin namin ang aming trabaho ng maayos. Huwag kang mag-alala, maasahan mo kami. Dahil kay Jianfan, nakakain kami ng napakasarap na pagkain. Kung sino man ang hindi magtatrabaho ng maayos, ako ang haharap sa kanila. Tama, ang sarap talaga ng pagkain. Mas masarap pa kaysa sa kinain ko mula pagkabata. Mas masarap pa kaysa sa mga binibenta sa bayan. Dahil kay Chen Fan, nakakain kami ng napakasarap na pagkain. Si Liu Zi ang nagluto nito. Ang merito ay kay Liu Zi. Magaling talaga si Liu Xi, ang galing ng kanyang kamay. Tama, ang sarap talaga. Okay, basta masaya kayo. Masaya. Liu Zi, habang wala ako sa bahay. Ikaw ang bahala sa bahay. Huwag kang mag-alala, asikasuhin mo ang iyong mga gawain. Ako na ang bahala sa bahay. Engan, Liu si positibo 1, 0 puntos ng pagiging malapit. Gantimpala, recipe ng Zuixian Brew. recipe ng Zuixian Brew. Dito ang napiling restaurant, Boss Chen, tara na. Kinchen Grand Restaurant. Ito ang pinakamahal na restaurant sa lungsod. Malaki talaga ang ginastos ni Boss Shen. Mukhang may talagang napakahalagang bagay siya. Tara na, Boss Chen. Ah, tara. Naimbestigahan na ba ang lahat? Naimbestigahan na. Nilusutan ka o si Shen Yuhai, isang empleyado sa paggawaan ng alak, at mula sa kanyang bibig ay nalaman ko. Kumaraaraw, si Shen Yui ay tumanggap ng isang batch ng alak mula kay Chen Fan. Pagkatikim, napakaganda ng kanyang reaksyon, at ngayon ay hinihingi niya ang recipe ng paggawa ng alak kay Chen Fan. Chen Fan, okay lang na magbenta siya ng mga pananim. Pero marunong din siyang gumawa ng alak. Sinabi ni Chen Fan na ang mga alak na ito ay kanyang sariling gawa. At boss, pinakuha ko sa taong iyon ang kaunting alak para sa akin. At pagkatikim, napakauniki ng amoy at lasa nito. Mas maganda kaysa sa lahat ng alak sa merkado. Kung magkakaroon sila ng collaboration, ang industriya ng alak sa Zhongxia ay mababago nila. Ang alak na iyon, ang galing mo. Kung ganong, hanapin natin si Chen Fan at ipasuko niya ang recipe. NG alak. Ang galing, boss. Kung makuha natin ang recipe, tayo na ang magiging numero 1 sa industriya ng alak sa Zhongxia. Tawagan mo si Zhang Yao. Padalhan niya na maraming tao. Opo. Zhang Yao. Hoy,
Alam kong may issue ka kay Chenfen. Ngayon, nandito siya, kumakain sa loob. Nasa harap mo na ang pagkakataon. Kung gusto mo siyang paghigantihan, nasa sa iyo na yan. Alam ka yan Boss Wang. Pero si Chenfan, bigla na lang siyang pumunta. Dito sa malaking restaurant na to, parang hindi siya nag-isip. Baka may koneksyon siya sa malaking tao. Huwag kang mag-alala, isa lang siyang simpleng tao sa baryo. Sinunggaban lang niya ang negosyo ko sa bigas, kumita ng kaunti. Akala mo kung sino na siya. Kaya ganyan siya magwaldas ng pera. Ganon pala yun. Boss Wang, huwag kang mag-alala. Ngayon, sama-sama nating pagbabayaan ni Chenfan ang ginawa niya sa iyo. Kung hindi ko siya babaguhing mabuti. Hindi ako Zhang Biao. Sige. Tara mga tropa, sama kayo. Kayong dalawa, maupo muna kayo. Punta muna ako sa CR, babalik ako. Chenfen, ang dinner na to ay para pasalamatan ka. Sa pagtulong mo sa akin nang kailangan ko ng bigas. Walang anuman yun. Sa negosyo, dapat bukas ang isip. Kung walang nainggit, ibig sabihin, hindi pa sapat ang iyong tagumpay. Maganda ang sinabi mo. Chenfen, sa wakas nakita rin kita. Ngayon, zizireng kita. Chenfen, sa wakas nakita rin kita. Ngayon, zizireng kita. Chenfan, siya ay. Isang kakilala. Pwey, sinong kakilala mo? Huwag kang magpanggap. Ibigay mo ang recipe ng alak, baka maawa pa ako sa iyo. Paano nalaman ni Zhang Biao na may resipe ako ng alak? Boss Shen, huwag kang matakot. Ito ay problema naming dalawa ni Zhang Biao. Zhang Biao, ito ay sa pagitan nating dalawa. Huwag mong idamay si Boss Shen. Paalisin mo siya. Ako ang may iwan. Oy, Chenfen. Ito ba ang babaeng pinapakain mo? Ang ganda-ganda talaga. Gusto ko talagang laruin ng husto. Huwag mo siyang hawakan. O, nagagalit ka? Hahawakan ko. Anong magagawa mo? Hinampas Montag ako? Sige, atakehin niyo. Pariin yo. Sinong may lakas ng loob? Zhang Biao. Akalabas mo lang, gusto mo na namang makulong. Zino ka, Bea? Paano ka nagsasalita sa aming boss? Paano ka nagsasalita kay Officer Shen? Officer Shen, bakit po kayo nandito? Ito po ay pakikipagkwentuhan lang sa dating kaibigan. Zhang Biao, nagdadala ka ng maraming tao para manakit. Sinaktan mo pa ang kapatid ko. Wala ka bang respeto sa batas? Hindi po, Officer Shen. Wala po akong ganung lakas ng loob. Ako po'y bulag, hindi ka upo alam na. Tapo pala kayo, Officer Shen. Zhang Biao, Zhang Biao. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyayari sa pagitan mo at ni Chenfan. Chenfan. Kilala ba talaga ni Chenfan ang malaking tao na tulad ni Boss Shen? Kilala ni Officer Shen S.I. Chenfan? Zhang Biao, huwag kang magkunwari. Sasabihin ko sa'yo, si Chenfan ay aking kasosyo. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Babakurin ko ang balat niya. Naiintindihan mo? Naiintindihan po. Naiintindihan po. Tigil. Sinong nagpapaalis sa'yo? Mgata. Dalhin niyo siya sa presinto para makaganti si kapatid na Chenfen. Ano hinihintay niyo? Hindi niyo ba narinig na umalis na kayo? Kuya Shen, salamat po kanina. Hindi naman ako takot mag-isa. Kaya Zhang Biao niya. Natatakot lang ako na baka masaktan si Wei. Alam kong hindi mo kailangan ng tulong ko. Pero, ang kapatid kong si Wei ay natakot. Mamaya, dapat kang uminom bilang parusa. Naku, maayos naman akong naprotektahan ni Chenfan. Tara, upo na tayong lahat. Halika. Chenfan, diretso na ako. Gusto kong makuha ang recipe ng alak na yon noong huli. Gusto mo ang aking Drunk Immortal Brew? Gusto mo po ba ang recipe ng Drunk Immortal Brew? Ang galing, ang reward ng system dati ay ang paraan ng paggawa ng Drunk Immortal Brew. Ngayon lang talaga nagamit. Drunk Immortal Brew? Ang gandang pangalan, Chenfan. Taos puso kong inaasam na makipagtulungan sa iyo upang palaganapin ang iyong Zui Qianyang at ibenta sa buong bansa. Chenfan, pag-isipan mo ito. Ang alok ni Wei,
Alas, hindi maganda ang kita ng distilleria kamakailan. Naipit ng ibang mga negosyo ng alak at pinipigilan ni Wang Yongfu. Kung isasama ang iyong Zui Chanyang, sa palagay ko, sa kanyang natatanging lasa, tiyak na makakabawi ang aming distilleria. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hirap na hirap ang lahat. Sino pa ang gagastos para sa alak? Huwag kang mag-alala, sa katunayan, tanging sa Zhongshu lang ang gutom. Hindi apektado ang ibang lugar. Bukod pa riyan, Kahit gaano kalala ang gutom, may mga taong hindi apektado. sa tingin ko, sa tulong ng iyong Zui Chanyang, makukuha natin ang Mga matatandang mahilig sa alak. Ganito yan, kahit gaano kagulo ang mundo, may mga taong mayaman pa rin. Makikita sa kanilang dalawa, sina Shen at Wei, na marami pa ring taong hindi nagugutom. Jenfen, taos puso ako, na makipagtulungan sa iyo. Una, bibigyan kita ng garantiya, ang resep ng alak. Hindi ko ito kukunin ng walang bayad. Taon-taon, bibigyan kita ng isang. Ikatlong bahagi ng kita ng distilleria. Tapos, MK, 100,000 bawat buwan. Kung may iba ka pang hiling, sabihin mo lang. Ang galing mo, Boss Shen. Kung ganyan ang sinasabi mo, paano ako hindi sasang-ayon? Kung napagkasunduan na, inom tayo, halika. Tagay. Boss Shen, kunin mo ang papel at panulat. Isusulat ko na para sa'yo. Siege. Chen Fan, hindi ako nagkamali sa iyo. Ang bilis mong kumilos. Kain tayo. Kain tayo. Ang tagal na ni Zhang Biao sa loob. Bakit hindi pa lumalabas? Hala! Lumabas na. Ano? Paano siya naibaba ng ganito? Balang kibo. Tiyak na may nasaktan siya sa loob. Isang taong hindi dapat galitin. Balang kwentang ta. Ayusin ko si Chen Fan, ang maliit na kaibigan na ito. Hindi mo magawa ng maayos. Jenfen, SA Packdating Montag. Ang ating distilleria ay tiyak na mabubuhay muli pagdating ng panahon. Ikaw ay upo na lang sa bahay at magbibilang ng pera. Sige, inaasahan ko ang araw na yon. HMP. Gusto mo pang buhayin ang distilleria, Chen Fan? Shen Yuwei, hintayin ninyo ako, HMP. Tiyak na papagbabayarin ko kayo. Lao Zhong, Gusto kong tulungan mo ako na pahirin ng kaunti. Ang distilleria ni Shen Yue, para hindi na siya makapagtayo. AME, bakit mo siya pahihin? Taon-taon. Marami siyang binibili sa iyo. Hindi ka ba kumikita? Si Shen Yue ay nakipagtulungan sa isa pang maliit na tindahan, gusto kong unahing sirain ang kanyang distilleria. At unti-unting ayusin ang batang lalaking iyon. Pagkatapos nito, ito, madali lang. Pag-usapan natin ng detalyado. Jenfen, Bakit ka nandito? Tungkol ba sa bagay ng Zui Xianyang? Hindi, ngayon lang ako naparito para tanungin ka. kung makakakuha ka ba ng isang baboy? Isang baboy? Sa buong bayan ngayon, walang bibili ng isang buong baboy. Naku, kakakuha ko lang ng balita. Si Director Liu ng Market Supervision Department ay magbibigay ng benepisyo sa empleyado. Siya ay naghahanap ng karne ng baboy sa buong bayan. Halos mabaliw na. Alam kong may karne ka ng baboy, kaya't dali-dali akong pumunta dito para sabihin sa iyo. Sa hinaharap sa paniguro, hindi may iwasang makapagnayan sa account. Market Supervision Department, kung maaari sa pamamagitan ng pagbibigay ng karne ng baboy. At makilala si Director Liu sa hinaharap kung may problema sa negosyo. Hindi bababa sa walang makakausap, sige. Ngayon, kukuha ako ng isang baboy. Ako mismo ang maghahatid. Siege. Ikaw, itong malaking baboy. Hindi pa babasa 3 hanggang 4 na angkon. Tama ba? Isang kamay mo lang itong dala, ang lakas mo. Naku, nakalimutan kong mag-ingat.
Nagtatrabaho ako sa bukid, normal lang na malakas ako. Dumating ka para maghatid ng karne. Ama ba? Zumama ka sa akin. Wala ng kanin ng baboy. Si. Sana hindi ko na lang sinang-ayunan na bilhin ng mga tauhan ko ang kanin ng baboy. Ngayon sa buong bayan, wala kahit 100 pun ng kanin ng baboy na may kasamang pansit. Saan ako kukuha ng kanin ng baboy? Pazok. Director Liu, may nagdala ng baboy. Tinawag. Ano ulit ang kalanguntak? Chen Fan, Sige, ilang kilo lang naman NGB boy. 2. Kahit maliit, pagkain pa rin. Dalhin mo na siya para magbayad, hindi na kailangan i-report sa akin. Director Liu, si Chen Fan ang nagdala. Ng isang buong malaking baboy, isang malaking baboy, isang malaking baboy. Xiao Kai, dapat mong panindigan. Ang sinasabi mo, huwag kang magsalita ng walang basehan, Director. Hindi ako nagsisinungaling. Ahem, Director Liu, nagdala talaga ako. Ng isang malaking baboy, yung malaking baboy. Mga 350 kilo kung hindi kayo naniniwala. Pwedeng tignan sa bakuran. Sige, tignan natin. Director Liu, ito po ang malaking baboy na dinala ko para sa inyo. Talagang malaking baboy, ayos, napakaganda. Chen Fan, ngayon sa buong bayan, mahirap makahanap ng baboy. Itong baboy, magkano ang presyong bibilhin mo? Kahit para lang ito sa magandang relasyon kay Director Liu. Ang pagdadala ng baboy, hindi ko pwedeng hindi kumuha ng bayad. Baka masira pa ang reputasyon ni Director Liu. Director, itong baboy ay bilhin nyo na lang. Sa pinakamababang presyo sa merkado, suporta ko rin ito. Sa trabaho ng Departamento ng Regulasyon sa Merkado. Si Chen Fan ay isang mabuting kasamahan. Pagbili ng buong malaking baboy na ito, kalahati, ng pera ng departamento ang magagastos. Hindi pwedeng malugi si Chen Fan. Chen Fan, ikaw ay mabuting kasamahan. Pero hindi ka pwedeng malugi, itong baboy ay bibilhin sa pinakamababang presyo sa merkado. May kahilingan ka ba? Pwede kang humingi ng kahit ano. Kung hindi, sa Departamento ng Regulasyon sa Merkado. Pwede kang bigyan ng posisyon bilang empleyado. Ay. Salamat sa pagtingin nyo, Director. Ako ay isang magsasaka lang. Pagiging empleyado ay magdudulot lang ng abala sa inyo, sanay ako sa kalayaan. Hindi ko kaya ang mga patakaran. Talagang hindi ako pwedeng maging empleyado. Si Chen Fan ay ayaw maging empleyado. Interesting. Chen Fan, hindi mo alam. Ang trabaho sa Departamento ng Regulasyon sa Merkado, bukod sa ibang benepisyo, kahit papaano sa panahon ng tagutom, makakabusog ka. Tignan mo itong malaking baboy, para sa mga tao sa departamento. Pa sa pagpapaganda ng pagkain, ayaw mo pa. Director, huwag na po kayong magsalita pa. Talagang hindi ko maintindihan ang mga kabataan ngayon. Ikaw na ang magsabi, basta't hindi sobra. Pagbibigyan kita, ako si Lao Liu. Director Liu, sasabihin kong wala akong ideya, pero hindi totoo yun. Isang negosyante ako. Nais ko lang ng patas na kompetisyon. Sa negosyo, hindi maiwasan na may mga sumasabotahe. Gusto ko lang ng patas na laban. Kaya pala ayaw mong pumunta sa akin, sa Market Management Department. May sarili ka palang negosyo. Magaling sa murang edad. May sarili ka ng negosyo. Bilang head ng Market Department. Pangako ko sa iyo ngayon, basta sa loob ng aking kapangyarihan, kapag may nangyaring hindi patas, ako ang bahala sa iyo. Salamat, Director. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Xiao Kai, Timbangin. Bayaran SI Chen Fan. Sige. Kahit sa pinakamababang presyo sa palengke, nakabenta tayo ng 3,000. Ang ganda. Yue, bakit nandito ka pa? Chen Fan, may malaking problema. Chen Fan, may malaking problema. Huwag kang magpanik, dahan-dahan lang. Sa distillery, si Section Chief Zhang ng Market Supervision. Sinabi niyang hindi pasado ang mga makina at proseso, kaya sinara ang distillery. Baka si Wong yung una naman. Ang nasa likod nito. Huwag muna mag-alala. Ano ba ang problema sa mga makina at proseso ng distillery? Kung may problema, ayusin natin. Kung wala, sila ang may problema. Sigurado ako, walang problema sa lahat ng makina at proseso. NG Distillery. Huwag kang mag-alala, ayos lang to. Oy. Chen Fan, nag-aalo PANG iba? Malaki ang problema ng grind station mo. Boss Wang, dahil ba masyadong maganda ang bentahan ng grain station ko? Dumating ka para batiin ako. HMP. Chen Fan. Si Wang Yongfu ang nagdala. Kay Section Chief Zhang para isara ang distillery. Nandito na naman siya para sa'yo. Ayos lang, wala tayong dapat ikatakot. Yue, puntahan mo si Director Liu ngayon. Sabihin mo, may hindi patas na nangyayari kay Chen Fan. Siege. Chen Fan, natatakot na si Shen Yue. Ano pa ang ikinagagalak mo? Pagkatapos ng araw na ito, tingnan natin kung gaano kakasigaw pa. Subukan mo nga. Zhong Section Chief, ay ikaw na. Ako ay mula sa merkado. Seksyon ng inspeksyon, si Zhang. May reklamo ang publiko. Ang iyong grind station ay pinaghihinala ang gumugulo sa merkado. Sumisira sa mga patakaran. Kailangan mong agad na isara ang grind station. Kung hindi, kami ay magpapatupad ng mga hakbang para pilitin ka.
Seksyon ng regulasyon sa merkado. Ang dami ng ebidensya laban sa akin. Pero ang pagsasara ng grain station ay hindi mo naman siguro akalain na isang section chief lang ang makakapagdesisyon. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Director Liu? Chenfen, pak nasara na ang grain station Montag. May magbibigay ng hatol sa iyo. Ako lang ang nauna. Paisa ang grain station mo. Lahat ay legal. Huwag mong gamitin. SI Director Liu, kakatakutin ako. Hindi pwede. Walang order, walang sinuman ang pwedeng magsara ng grain station ko. Chenfen, seksyon ng regulasyon sa merkado, si Section Chief Tang, ay may kapangyarihang isa ito. Walang saysay ang paglaban mo. Kung hindi mo sasara, kami ang magsasara. Section Chief Jong, utusan mo ang mga tao mo. Ayoko. Walang sinuman ang pwedeng magsara ng grain station ko. Kabataan, ang sobrang yabang ay may kapalit. Chenfan, bakit mo pinipilit ang sarili mo? Kung ako ang nasa kalagayan mo, susunod na lang ako at isasara ang grind station. Tatanggap ng parusa. Kung magpakita ka ng magandang asal, baka. Tumahimik ka. Maraming trabaho ang grain station ko. Wala akong oras para makipag-away sa inyo. Umuwi na kayo kung saan kayo nang galing. May karap akong kailangan kitain. Kabataan, huwag masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, hindi kabataan. Kayong lahat na yon ay walang magagawa sa akin. Kalokohan. Chenfan, walang magagawa sa iyo? Sino sa tingin mo? Chenfan me, law enforcement. Walang sinuman ang makakapigil sa akin na isara ang isang negosyo. Ngayon, hindi lang grind station mo ang isasara. Dadalhin din kita sa istasyon. Section Chief Jong. Ang lakas ng kapangyarihan mo, Section Chief Zhang. Ang lakas ng kapangyarihan mo. Director Liu, bakit ka nandito? Bakit nandito si Director Liu? Hindi naman siguro si Director Liu ay para sa kanya. Baka nagkataon lang na sumakay siya sa parehong sasakyan ni Shenny Wei. Director Liu, ang grind station niya ay pinaghihinalaang may illegal na operasyon. Kailangan naming isara ito ngayon din. Pabalikin mo siya para mag-isip-isip. May meeting AKO na yon. Isang batang babae ang nag-imbita sa akin. Pagdating ko, nakita ko agad na gusto ninyong isara ang grind station ni Chen Fan. Ano? Wala man lang akong approval. Pwede na kayong kumilos ng walang paalam? Hindi po. Director Liu, may ibang dahilan. Kahit anong dahilan, ayan. Si Chen Fan ay maayos lang namang nagnegosyo. Anong dahilan para isara? Yung, Director Liu, sige na. Umuwi na kayo gumawa ng written explanation. Kung wala namang problema, sabihin mo na silang umuwi. Alis na. Chen Fan, nagkita na naman tayo. Director Liu, maraming salamat po sa inyo ngayon. Kung hindi po dahil sa inyo, baka sarado na ang grain station ko. Sabi ka una, basta kaya ka o. Anong unfair na nangyari sa'yo? Tutulungan kita. Itong si Chen Fan. May koneksyon pala kay Director Liu. Director Liu, maraming salamat po sa nangyari ngayon. Boss Wang, ano pang hinihintay mo? Hindi pa alis? Plano mo bang ibenta lahat ng grain mo sa station ko? Chen Fan, huwag kang masyadong kampante. Director Liu, nandito po kayo ngayon. I-report ko po si Wang Yongfu ng personal. Malisyosong kompetisyon, bigla ang pagtaas ng presyo, itong grain station. Dati kay Boss Zhao ito, pero dahil sa kanya, napilitang isara at ibenta na lang sa akin. Imbestigahan ninyo. Kung totoo, hindi natin palalampasin. Opo, Director Liu, huwag po kayong maniwala sa kanya. Ginagawa niya lang akong guilty. Dinidiskaril niya ako. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Huwag niyo akong arestuhin. Chen Fan, bata ka. Hintayin Montag lang. Hintayin Montag. Alis na tayo. Director Liu, pasensya na po at naabala ko kayo ulit. Walang problema. Trabaho ko naman na pangalagaan ang market order. Sige, uuna na ako. Director Liu, sandali lang po. Ito po, 100 pounds na mikopon. Ito ay inihanda ko ng maaga. Para sa inyo. Ito ay inihanda ko ng maaga para sa inyo. Xiao Chen, hindi pwede ito. Hindi ko tinulungan ka para dito. Kunin mo na ito. Director, mayroon po akong isang kahilingan ngayon. Ito po si Shenny Wei. Si Boss Shen ay aking partner din sa negosyo. Kamakailan lang, naghahanda kami para sa paggawa ng alak. Pero noong nakaraan, ang aming distillerya ay sinara ng hepe na kanina mong dinala. Ganon pala. Boss Shen, huwag kang makalala. Iyak na bibigyan namin kayo ng katarungan sa bagay na ito. Director Liu, ngayong araw, hindi ko hayaang umuwi kayo. Walang dala ang inyong mga tauhan. Ito ay 100 piraso ng meat coupon para sa inyong mga tauhan. Huwag mo nang tanggihan. Alam mo ang galawan. Sige, kung may problema ka sa hinahara, puntahan mo lang ako sa Market Management Department. Hoy! Ingat sa pag-uwi. Kamusta? Naayos na ba ang problema? Shin Yue favorability +5. Boss Chen, noong huli, nakita ko sa inyong bahay. Ang babaeng si Liu Si. Ano ang relasyon niya sa iyo? Siya ang asawa na ipinagkaloob sa akin ng aming barangay. Akala ko ba wala pa siyang asawa?
Ikaf. Naku, may ginagawang bahay pa pala ako sa amin. Naiwan lang si Liu Zi doon, delikado. Boss Chen, may iba pa akong lakad. Mauuna na ako. Oy. Ang totoo, ang tigas ng ulo mo. Sia Ohua, halika rito. Hindi ko akalain na ganun pala si Liu Zi. Bumalik na si Xiaofan. Bumalik na si Xiaofan. Salamat sa inyong lahat. Walang anuman, walang anuman. Xiaofan, ang galing ng asawa mo. Sa kanyang pangangasiwa, double ang bilis ng trabaho namin. Higit pa doon. Tama, ilang taon na akong nagtatayo ng bahay sa barangay. Pero wala pa ring tatalo kay Liu Zi. Totoo, hindi lang masarap magluto si Liu Xi, kundi mabilis din siyang magtrabaho. Mapalad ang makakapangasawa sa kanya. Mukhang nakatanggap ako ng kayamanan. Mabuti. Liu Zi, sa wakas. May sarili na tayong bahay. Tatay, nanay, halos mamatay na tayo sa gutom. Samantalang si ate, may bagong bahay at kumakain pa ng kanin. Bakit tayo? Ay hindi man lang makakain ng maayos? Totoo, lumaki na ang ulo ng batang ito, nakalimot na sa pinanggalingan. Mayaman naman ang asawa niya, wala namang masama kung tutulungan niya tayo. Sige, puntahan natin siya. Anak ko pa rin siya. At ang asawa niya ay, libre ang asawa, dapat may bayad. Kung hindi, pupunta tayo sa barangay, ireklamo siyang manya. Ipakulong natin siya. Tara. Hindi ko inakala na makakatira ako sa ganitong kagandang bahay sa buong buhay ko. Simula pa lang ito, ang buhay natin ay lalong giginhawa. Chenfen, lumabas ka. Chenfen, lumabas ka nga. Buti nga SIO, Shenfen, nakatira sa magandang bahay, kumakain ng masarap, samantalang kaming mag-anak, ay nagugutom sa bahay. Oo nga, dalagang-dalaga ang kapatid ko. Dati, napakasunduan. 1,000 kilo ng bigas at 1,000 piso na dote. Hindi na, yon counts. Ngayon, kayo ay mayaman na. Dapat doblehin ang lahat. Grabe mang api ang mga kapamilya kong ito. Nene, anak ka namin, pinalaki ka namin. Dapat alalahanin mo ang kabutihan ng pamilya. Huwag kang maging walang utang na loob. Kapag kumalat to, sira ang pangalan mo sa buong baryo. Umalis kayo. Layas, Zos Mariosep, itong demonyong to, may lakas ng loob na humawak ng kutsilyo sa sariling magulang. Hindi ako naniniwalang may lakas ka ng loob. Kung walang pirang gayon, hindi kami alis. ikaw. Aray kaupo, walang hustesya, papatayin na ng anak ang magulang. Kung walang pera ngayon, erereklamo ka namin sa barangay. Sasabihin namin inago mo ang anak naming babae at manyak ka. Tingnan natin kung sinong may tama. Ikaw. Tama na, Liu Zi. Ako na ang bahala. Tito, tiya. Payag ako sa lahat ng hiling ninyo. E di ibigay mo na agad. Tatay, ang walang kwentang to, ang laki pa ng halaga. Sulit na sulit, manahimik ka. Walang kwenta kang ta. Nakuha ninyo na ang lahat. Pwedeng umalis na kayo. Umalis? Alis lang kami? Magdadahilan pa ba kayo? Bakit ganyan kang magsalita sa tatay mo? Demonyo ka? Wala kang modo. Si Liu Zi, may kapatid na lalaki. Kung ikakasal siya kay Chen Fan, ang kapatid niya, ay biyenan mo na. Natural lang na alagaan ng bayaw ang biyenan. Di biya? Oo nga. Dapat sagutin mo ang lahat ng gastos ko, pati dote, sa pag-asawa ko. Kailangan mong maglabas bilang biyenan. Panaginip mo yan.
Hindi kami magbibigay ng kahit piso sa inyo. CJ, pumapayag ako. Chen Fan, huwag mong pagbigyan sila. Ang mga taong tulad nila, hindi masisiyahan, lalo lang silang hihingi ng higit. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tito, Tia. Kung ganon, magiging pamilya na tayo, di ba? Mula ngayon, kami na ang magiging tunay mong magulang. Kung pamilya na tayo, hindi na ako magkukunwari. Diretso na ako magsasalita. Tingnan mo, nagpatayo ako ng bagong bahay. Nagbigay pa ako ng dote, medyo mahigpit talaga ang pera ko ngayon. Tito, kung ganon, tulungan mo naman ako. Hindi ko hihingin ang 2,000. 1,000 lang. Ano? Gusto mong bigyan ka namin ng pera? Ang perang ito ay para sa kasal ng anak ko at pagpapatayo ng bagong bahay. Lahat ng bagay ay kailangan ng pera. Kahit piso, hindi namin ibibigay sa iyo. Ngayon ako nasa edad na ng pag-asawa. Mahirap na mangutang ngayon. Bayaw, huwag mong balakin ang pera ng aking dote. Eh di CJ, ibalik niyo ang mga bagay na binigay niyo. Ano? Panaginip, Montag. Mga bagay na ito ay kusang loob mong ibinigay. Bakit namin ibabalik? Tama. Kung ayaw mong pakasalan ang anak ko, marami ang gustong magpakasal sa kanya. Kung kukunin namin ang iyong dote at ipapakasal ang anak ko. Sa iba, ano ang gagawin mo? HMP. Mga walang hiya kayo. E di ikaw ang hindi nakapagbigay sa aming kondisyon. Kanino ka magagalit? Kahit isang piraso, hindi mo makukuha. CJ, kung ganon, pupunta tayo sa munisipyo. Humingi tayo ng opinyon ng mga kababayan. Tingnan natin. Ang ugali ninyong mga Panginoong may lupa at mga walang hiya. Tingnan natin kung ilang taon kayo makukulong. Sino ang tinatakot mo? Ang pagpapakasal sa anak ko ay karapatan ko. Anong labag sa batas doon? Tama. Kahit sa hari ka magreklamo, walang mangyayari sa iyo. Kayong mga walang hiya. Walang utang na loob. Pinakain ka namin at pinalaki ng maayos. Ito lang ang kabayaran mo sa amin? Kung may lakas ka, isumbong mo kami. Narito lang kami naghihintay. Chen Fen, narinig naming nagpatayo ka ng bagong bahay. Dumating kami para batiin ka. Kung gusto mong pakasalan ang ate ko, dapat ibigay mo rin sa amin ang mga ito. Kayo, Ano BA 2? Ganito kasi yon. Chen Fan, huwag kang mag-alala, ang usaping ito ngayon. Bibigyan kita ng patas na solusyon. Ako si Shen Yingguo, hip ng pulisya ng Zhongshao. Ano ka, BA? Pulis? Kasama ng pulis. Hindi, pagkakamali lang to. Chen Fan, ikaw ang bahala sa desisyon. Kunin nyo ang gusto nyo at umalis na kayo. Mula ngayon, wala nang koneksyon si Liu Zi sa inyo. Kuya Jiangwu Iwei, maraming salamat sa inyo ngayon. Walang anuman. Kami ni Wei, may iba pa kaming gagawin. Una na kami. Sasamahan ko kayo. Mukhang wala ng pag-asa. Ang swerte kong manugang, nawala na. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka namin ituturing na pipi. Jensen, Lenan, ngayon ang perang kinuha nila. Ibabalik ko sa'yo. CJ. Pero ang perang yon habang buhay mo nang babayaran. Sige, habang buhay kitang babayaran.